Naniniwala ba kayo guys sa kwentong aswang? Mga aswang, mga lamang lupa. Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa ganyan. Nagiginig tayo ng maliit pa tayo. Maganda talaga siyang pakinggan, di ba? Tapos, lalo na mga kababalaghan, mga engkanto, ganyan. Nung maliit pa ako, lagi kinikwento sa akin yan mga magulang ko, yung mga kababalagan, yung mga kapatid ko, siyempre narinig ko yan. Mga papanood sa TV, sa radyo, nagpapinggan. Hindi ko talaga siya, naswang ako doon. Nabuntis ako doon, pero naririnig ko lang tinig yung mga nila na wak 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 gano'n. Tuloy sa Maynila meron din yan. Tik tik naman dito. Nabuntis ako dito, panganay namin Rodel. Based on my own experience guys, na aswang talaga ako dito. Hindi ko masabi na panaginip yun. Kasi ganito yung kwento na buntis ako sa panganay namin ni Rodel. Siyempre may mga sabi na may mga tik 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 ganyan. Ako nakikinig naman ako nun. Naniniwala naman ako, pero hindi ako aware na totoo pala sila talaga, na nag-i-exist talaga sila sa mundo. Nabuntis ako nun, siya, narinig ko yung tik 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 tuwing gabi, pero hindi ko akalain nakita ko siya talaga sa personal guys. Personal, face to face talaga kami. Aswang na yun. Hindi ko alam kung maniniwala kayo, kwento ko lang yung ganyan. Pero ako, hindi ko pipilitin kayong maniwala. Ganito yun. Isang gabi guys, na umumuni ako lang gising, yung asawa ko gising, ako tulog na. Siyempre yung bahay namin kubo lang, liit lang talaga siya, kasi hindi naman talaga namin lupa ito, nagigitil lang, papaalam kami. Ganito yun, buntis ako sa panganay namin, isang gabi niya, tulog na yung asawa ko, ako gising pa. Siyempre about 11, so yun, mag-12 na, gabi na talaga siya, tulog, gising pa ako. Hindi ko alam kung bakit ako gising. Hindi ko alam kung di ako makatulog. Naiinisan ako. Sobra. Kabaling-baling ako ng may iniisip ako. Siyempre, pag-iisip ko na yun, sobrang pag-iisip ko, mumuni-muni nga ako kung ano na pinapasok sa utak ko. About sa mga aswang. Biglang may lumitaw sa bahay namin, sa dingding ng bahay namin. Nakatayo siya. Pula yung mata, yung buong katawan yung hubad siya. Pula yung mata, mahaba yung tenga. Tapos mahaba yung tenga, pulang-pula yung mata, nadilat. Yung hupo niya guys, mahaba. Sabi niya sa akin, kukunin ko yung anak mo. Sabi niya sa akin, kinausap niya ako. Hindi ko malabos maisip. Siyempre takot ako. Sabi ko, kukunin po yung anak. Kukunin niya yung anak ko, sabi niya. Pero maya sa sobrang takot ko dun sa aswang na nakita ko karap-harapan. Hindi ko komento na sa iba na ganyan ako ng aswang. Kaharap-harap, face to face ko talaga siya. Hindi ko na komento. Ito na yun.
Nung sobrang takot ko na, ginising ako ng asawa ko. Ginising niya ako. Nanaginip daw ako. Pagising ko, bakit ako nagising? Bakit ako nagising eh? Dilat na ako. Kanina pa ako gising. Kanina pa akong gising, pero natakot na ako sa aswang. Ginising niya ako. Ano yung panaginip? Hindi ko talaga ma-explain na panaginip ba siya o ano ba. Kasi sabi niyo, hindi pala ako natutulog. Hanggang siya mag-ikaw ang aswang bumitaw siya. Ang bahay namin nilipot sa malalim butas sa aswang. Nagising ako, nawala. Sabi ko, tinuturo ko pa yung direksyon kung saan yung aswang ako. Hindi, naginip ka lang. Hindi ako pwede managinip kasi gising nga ako ng panahon na yun. Yung araw na yun, gabi yun. Pero ito pala nalalaman ko sa mga aswang, nakikinig ako sa mga aswang. Meron silang kakayanan na mumukhain pagka ano na sinatawag nilang kalimutan ko yun. Yung anong tamang ano yun, tamang salita. May tinatawag silang kaya kanilang pagkukunwaring galing ka sa tulog ng panaginip yung ginawa ng parang may kapangyarihan silang ganun. Kaya yun ngayon ko lang na-realize. Dito ko lang na-encounter yung aswang sa Maynila. Hindi ko na-encounter dun sa liblib namin, liblib o isla naming lugar sa probinsya. Hindi ko na-encounter ito kung yung aswang. Yung wakwak na nagpapakita harap-harapan, pero dito na naramdaman ko talaga. Dito ko nasabi, totoo talaga ang aswang, totoo talaga malamang lupa. Kaya kayo mga buntis, o kayo pa ano na, pagkita dito tayo sa lugar na matao, hindi rason yun na hindi tayo maniwala sa mga elemento ganyan. Kasama natin sila sa buhay. Dahil sa naaswang ako nang wala ang baby, kinuha niya talaga. Kaya totoo talaga yung mga aswang, guys. Sa mga kwentong ganyan. Ayun ko lang naroon na ano sa ng buhay ko. Matagal na yun. 2013 nakalipas. 11 years na yata nakalipas. 11 years na nakalipas. So, well, nangyari sa akin yun. Yung pinanganak ko yung baby ko, wala na siyang buhay. Siyempre, sa hospital ka naman, diba declaration is hindi naman naniniwala sa mga aswang yung mga declaration is abuso siya ng tubig. Ang unang ano ko guys, yung unang libor ko, sumakit sa konti lang talaga guys, konti. Tapos nawala yung sakit hanggang sa umabot na isang linggo. Wala na siyang heartbeat. Hindi ko alam kung natotoo ba yung ginawa na siya ng aswang ko. Yung labas ko siya, wala na siyang buhay. Paglangkot lang. Kasi guys, ang aswang hindi naman siya talaga kumakain ng may iba-iba klase yung aswang ay kumakain ng yung tawag ng tubig ng sanggol. Hindi siya, may iba-iba klase ng aswang, marami silang klase. May aswang na kumakain ng gano'n, ng buong sanggol kinakain talaga nila. Meron din aswang kumakain ng iniinom nila yung tubig, yung tubig ng tiyan mo. Ganyan siya po nangyari sa akin. Kaya
na-experience ko sa saswang is true. Totoo talaga yan. At tayo sa modern, ang natin yung panahon, meron pa rin yan. Hindi yan nawawala. Hanggat may tao sa mundo. Kasi tao din naman sila, pero may superpower sila na lumipad, kumain ng tao. At hindi pa kumain. Kaya hanggang dito na lang ang aking mahiwagang kwento ng buhay. May part 2 pa yun, guys. See you soon.